Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutan naman tayo ng mga katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung una na katanungan sa atin ng kaibon natin. Yung unang katanungan sa atin at yung pangalawa na katanungan, babasahin ko na lang po at pag-iisahin ko na lang po yung kasagutan dito. Ito po yung una na katanungan sa atin ng kaibon natin. Pwede pong bang pagsamahin sa flight cage ang bagong baba na inakay at ang parent nila para kung pahingahin mo ang breeder or magkahiwalay ng cage ang cock at hen? Salamat po. At ito yung pangalawa na katanungan sa atin. Sir, yung proven cock po ba ang ipapahinga sa breeding? Pwede ko isama sa flight cage yung mga young birds. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Dito sa katanungan sa atin, tungkol po ito sa pagpapahinga ng mga breeder. Ito po ay ang tamang-tamang panahon sana sa mga gustong magpahinga ng mga breeder po nila. Dahil sobrang init ng panahon, pwede po natin ipahinga yung mga breeder natin. Baka kasi magkaroon ng problema sa breeding. Pero naituro ko naman po sa inyo noon kung paano ang pag-breed kahit po ganito ang panahon. Kaya po pwede naman tayong mag-breed kahit po mainit ang panahon. Basta po lagi nating tatandaan, kapag po magbi-breed tayo ng mga ibon na kagaya po nito na sobrang init ng panahon, kinakailangan yung nest box natin, dapat yung nesting material dyan sobrang nipis lang. Kapag sobrang nipis lang ng nesting material natin dyan, okay lang po yan dahil hindi gaanong mainit dyan, lalo na po kung meron naman tayong mga electric fan dyan sa ibunan natin. So kung halimbawa na meron tayong mga breeder na ikinakasa ngayon, yan po ang una nating gawin. Yung nesting material, wag po nating kapalan. Dapat sobrang nipis lang para po sa loob ng nest box hindi mainit, para hindi po mahirapan yung hen kapag nangingitlog or kaya naman naglilimlim, lalong-lalo na po doon sa mga merong inakay, para hindi gaanong mahirapan. Dapat po manipis lang masyado ang nesting material. Tungkol dito sa pagpapahinga ng mga breeder natin, halimbawa po gusto ninyong ipahinga yung breeder po ninyo. Kung halimbawa meron kayong flight cage, pwede po yan isama doon sa mga ilalagay natin sa flight cage na inakay. Kumbaga, yung inakay ng breeder mo saka yung breeder mo, pwede po yan ilagay dyan sa flight cage. Pagsama-samahin nyo po sila. Hindi naman po yan magme-mate dahil wala naman pong nest box yung flight cage po ninyo. Ang tanging gagawin lang po niyan dyan, magpapahinga rin. Alam din kasi nila yan mga kaibon. Kapag walang nest box dyan, hindi po yan talaga magme-mate. Ewan ko na lang po doon sa mga breeder natin na sobrang alam nyo na. Pero para sa karanasan ko, kapag wala naman silang nest box, talagang hindi naman nagme-mate. Kaya po, pwede po ninyo yan dyan isama. Yung inakay, saka po yung breeder po ninyo, pagsama-samahin ninyo sa flight cage para po makapagpahinga. Okay lang po yan. Wala pong problema yan at hindi po yan magbabasta-basta mag-mate dahil wala naman pong nest box dyan. Ang pagbibreed kasi ng mga alaga nating ibon, obserbahan ninyo po. By stage din po yan. Halimbawa, nilagay natin sila sa breeding cage. Kapag nilagay natin yan sa breeding cage, hindi naman agad-agad yan dyan mag-mate kung walang nest box. Hindi rin yan dyan agad-agad dahil po kumbaga by stage din. Kapag nilagay sa breeding cage, kinakailangan merong nest box at hindi rin yan basta-basta kahit na merong nest box. Dahil kung mapapansin po ninyo yung mga alaga natin, sumisilip muna yan dyan sa loob ng nest box. Kung wala rin naman tayong ibibigay na nesting material, medyo matatagalan. Kapag po binigyan natin yan ng nesting material, alam na po nila kung anong step ang mga kasunod na gagawin yan. Huwag nyo lang bulabugin yan, goods yan. So yan po mga kaibon, yung unang katanungan at pangalawa sa atin. Ito po yung pangatlong katanungan.
Sir, tanong lang po, ilang takal po ba ng patoka ang dapat ibigay sa maghapon niyang pagkain? Thank you. Sa akin po, 2 scoop. Depende kasi yan sa takalan po ninyo. Yung sa akin, yung maliit lang na scope, hindi ko lang sure kung anong sukat nun, pero yung maliit lang sa ano yun nido na gatas. So yun po, 2 scope lang nun, maghapon na po nila yan. Kapag merong inakhay, doon tayo nagdadagdag ng konti. Halimbawa, merong inakhay na binubuhay 2, 3, 4, so nagdadagdag tayo ng 2 scoop, bali 4. So yan po mga kaibon, yung pangatlong katanungan. Pangapat, magandang gabi kaibon. Ask ko lang, ano po bang ang tinatawag na throwback? Ano po yung tinatawag na throwback na tinatawag kasi? Meron akong parisan na back-to-back green opaline, naglabas ng bio opaline bukod sa green ang kulay. So sa madaling sabi, ang tinatanong sa atin dito ni Sir kung ano ba ang ibig sabihin ng throwback. Itong throwback na to mga kaibon, kumbaga nagsimula pa lang ako mag-alaga ng ibon, ito na yung term na ginagamit. Yung mga throwback, yan na po yung term na ginagamit. Kung iisipin, pareho lang po yan ng split. Yung throwback, parang para sa akin, pareho lang po yan ng split. Kasi paliwanag ko po sa inyo yung tinatawag nila noon na throwback. Halimbawa po, yung breeder natin parehong green. Tapos ang pinagmula ng breeder natin na kumbaga yung mga ninuno nila, for example, green, tapos yung isa green split blue, tapos yung isa naman for example kulay bio or kulay blue. So ngayon nag-anak po ng green. Yung green ang yon, kung iisipin, ang tawag nila noon throwback. Pero ngayon ang tawag na natin ngayon sa kanila split. Dahil po doon sa parent na bio, nag-anak ng green, kaya po yung green natin na painakay, naka-split sa blue. So noon ang tawag nila niyan throwback. Ngayon, yung parehong green natin, halos parehong ganon ang pinagmulan, may pinagmulang blue. Ngayon, kapag nagkaroon ng inakay, kagaya niya naglabas ng bio, so sasabihin na throwback yan ng parent, ng breeder mo doon sa ninuno nila, yung pinagmulan ng breeder mo. Ngayon, madaling sabi na lang yan, ganito, split na po ang tawag dyan na kadalasan na tinatawag nila. Halimbawa, yung breeder natin, ang parent, green, ang kapares, blue. Naglabas ng green, ngayon yung green na painakay natin, naka-split na yun sa blue. So ngayon, ganyan po ang tawag. Noon, halimbawa, ang breeder natin green. Tapos yung pinagmula ng breeder natin, kagaya din ng green, ang kapares blue. Nag-anak ng kulay green. So ang tawag nila doon kapag nagkaroon ng inakay yung breeder natin ng kagaya niyang blue series, throwback. So para hindi tayo malito, ito na lang po yan. Yung breeder ni Sir, dahil naglabas yan ng bio, yung breeder ni Sir, ang kulay niya na breeder mo na for example parehong green, pareho po yan naka-split sa blue series, kaya po naglabas ng bio. So yung throwback noon, ngayon ang tawag na split. So yan po, kasi nagsimula talaga ako mag-alaga kapag tumitingin-tingin tayo, nagtatanong-tanong tayo. So yan po ang kadalasan na sinasabi. Halimbawa, yung green mo naglabas ng blue, siyempre noon magtataka ka dahil kulay green, tapos naglabas ng blue. So ngayon magtatanong ka sa pinagbilhan mo. Pag tinanong mo siya, sasabihin niyan, throwback yan doon sa ninuno, dahil yung breeder mo, yung parent niyan, may kulay blue doon, kaya naglabas yan ng blue din. So ganyan po. Ngayon iba na. Halimbawa, yung kagaya niyan, yung green mo naglabas ng bio or kaya naglabas ng blue. So kung titinan mo naman, pag tinanong kasi yung pinagbilhan mo, pag tinanong mo kung bakit naglabas ng kulay blue series, sasabihin sa'yo, yung parent niyan green saka blue. So noon tawag throwback,
Ngayon, sasabihin na sa'yo, naka-split kasi yung green ng yan sa blue. Kaya naglabas ng blue. So, ganun po yon mga kaibon. So, meron pa tayong panghuling katanungan dito mga kaibon. Ang tanong, present idol, meron po akong parisan na green opa kak at ang kapares green opa Ewing. May bagong pisa sila ngayon. Tanong ko lang po kung sure opa na po ba lahat ng anak nila. Salamat po and God bless. Sa parisan na back to back opaline, lahat po ng ianak po niyan puro na po yan opaline. So lahat na po ng magiging anak niyan, once po na nagpares kayo ng back to back opa, lahat po ng magiging anak po niyan opa na rin. Kaya po wag kayong mag-alala dahil po lahat po ng inakay niyan opaline. So sa mga kaibon natin na nagtanong, hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po at sana po nasagot ko ng maayos sa mga katanungan po ninyo. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.